Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang Warhill Mountain, ang gumuhong estatwa ng babaeng nakaputi at ang hula ng imahe ng araw. Naisip niya na ang babaeng nakaputi ay lumitaw noong namatay siya. Pero ang babaeng nakaputi na naman. Posible kayang isang tao ang mga ito. Lalong nagiging magulo ang sitwasyon na ito. Kailangan kong umuwi dahil kailangan kong malaman ang tungkol sa hula ng imahe ng araw, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, muling isinara ni Gerald ang kabaong. Kasabay nito, inihanda niya ang seal formation sa paligid ng kabaong base sa kanyang memorya. Kailangan niyang ingatan ang katawan na ito. Salamat sa tulong mo. Hindi ko ito hahawakan ng pangmatagalan at babalik ako kapag may sagot na ako sa katanungan ko. Sabi ni Gerald habang tinatapik ang ulo ng anaconda. Tumango ang anaconda. Pagkatapos nito, umalis na si Gerald. Sa totoo lang, hindi ito napansin ni Gerald pero kahit na siya pa rin ang dating Gerald, ibang klase ng ugali pa rin ang ipinakita niya. Dahan-dahang lumabas si Gerald at naglakad siya sa mababa at matatag na koridor. Tinakpan din niya ng tuluyan ang koridor habang paalis siya. Bahagyang inunat ni Gerald ang katawan at napabuntong hininga pagkalabas niya sa koridor. Tumigil na ang itim na hangin sa labas. Kailangan kong maglagay ng malalaking bato dito, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Naglakad si Gerald sa gilid bago niya ginalaw ang ilang mga bato para isara ang buong koridor. Biglang may sumipol na tunog mula sa langit. Hahaha! Goka! 10 araw na ang nakalipas. Sa wakas ay handa ka nang lumabas pagkatapos kitang hintayin ng napakatagal. Saksang saglit, isang figura ang tumalon mula sa isang mababang bangin at direktang pumunta sa harap ni Gerald. 10 araw. Akala ko nung una ay namatay ka na sa loob pero nag-alinlangan ako na umalis. Mabuti na lang at nagpasya akong maghintay ng kaunti pa. Sana nakatakas ka kung umalis na ako. Sabi ni Christopher habang tumatawa. Nagulat si Gerald sa sinabi niya, so 10 araw na pala akong walang malay sa loob ng kuweba. Akala ko kinagabihan pala ngayon. Malamang ay natakot at kinilabutan ka sa loob ng kuweba, di ba? Goka, napakaswerte mo talaga. Talagang hindi ka napatay ng napakalaking anaconda na iyon. Mukhang mabuti ang Diyos sa akin. Kalooban ng Diyos na makalaban kita para makuha ko ang katawan mo. Gumisi si Christopher. Narealize ni Gerald na mas haggard pa ang itsura ni Christopher kumpara sa itsura niya noong nakita niya ito 10 araw na ang nakakaraan. Lumalabas na nahirapan si Christopher sa paghihintay sa kanya sa lugar na ito kung saan umiihip ang itim na hangin. Bakit mo hinarangan ang pasukan ng kuweba? May malaking sikreto ba sa loob ng kuwebang ito? Tanong ni Christopher. Malaking misteryo ito. Hindi ko kayang alamin ang lahat ng ito ng isang gabi lang, pero may ilang kaalaman na ako. Kaya naman isasara ko muna itong kuwebang ito para makabalik ulit ako dito sa susunod, prangkang sumagot si Gerald. Ano? Ibig sabihin nito ay nahanap mo na ang sikreto sa loob ng kuwebang ito. Ano ang sikreto? Tuwang-tuwa si Christopher, makikita ang kasakiman sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, lumingon siya habang sinusubukan niyang ilipat ang malaking bato. Gayunpaman, hindi niya maigalaw ang malaking bato kahit na ginamit niya ang kanyang lakas. Bakit napakabigat nito? Ang mukha ni Christopher ay naging kulay ube. Ginamitan ko ng secret technique ang mga bato para hindi ito magalaw, kaya walang silbi kung ibibigay mo ang lahat ng lakas mo dito. Sabi ni Gerald habang nakangiti. Secret technique? Anong secret technique ang sinasabi mo? Nagtatakang tinanong ni Christopher. Sa madaling salita, gumagamit ako ng energy na matatagpuan lamang sa kalikasan. Ilagay natin ito sa ganitong paraan, ito ay tulad ng kapangyarihan ng isang magnetic force field. Maaari mo bang labanan ang kapangyarihan ng magnetic force field gamit ang iyong lakas lamang? Tanong ni Gerald. Ano? Paano mo natutunan iyon? Nakuha mo ba ito sa loob ng kuweba? Tanong ni Christopher habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Oo. Alam ko na ngayon kung bakit gusto ni Daryl Crawford na pumunta ka dito, kahit na mapunta sa panganib ang sarili mong buhay. May ganitong secret technique ay malalaman sa loob ng kuweba. Talagang pinagpapala ako ng Diyos. Ang Diyos ang kakampi ko. Sabi ni Christopher habang nakangisi. Pagkatapos nito, tinitigan niya ng masama si Gerald.
Hindi nakapagtataka kung bakit parang iba na ang breathing technique at aura mo kumpara sa dati. May nakatagpo kang kakaibang lakas sa loob nito. Malas ka dahil sinabi mo sa akin ang lahat. Nakakalungkot na simula ngayon, ako na lang ang tanging tao sa mundong ito na makakaalam ng sikretong ito. Gerald, hindi ako papayag na panatilihing buhay ka pa ngayon. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit at walang awa. Ibigay mo sa akin ang buhay mo. Pagkatapos niyang sabihin ito, lumipad si Christopher patungo kay Gerald habang sinubukan niyang hampasin si Gerald sa dibdib gamit ang kanyang nakamamatay na palad. Noon ang lahat ng kanyang lakas sa isang atake at maririnig ang malakas na pagsabog ng sumugod si Christopher patungo kay Gerald. Ang kanyang atake ay nakatuon sa dibdib ng binata. Ilang segundo bago tuluyang bumangga ang kanyang atake kay Gerald, isang malakas na narinig niya ang malakas na buzzing sound. Ilang pulgada na lang ang layo ng napagtanto ni Christopher na isang segundong huli na nang biglang naubos ng isang misteryosong puwersa ang kanyang lakas. Alam ni Christopher na hindi niya mapapatigil sa tamang oras ang momentum ng kanyang suntok kaya agad na sinubukan ni Christopher na palakasin muli ang kanyang puwersa. Nang sa wakas ay bumangga ang kanyang kamao sa dibdib ni Gerald, bigla niyang napagtanto na parang kasing lakas lang ng sanggol ang puwersang inilabas niya. Nalito siya at bigla na lamang siyang lumipad paatras, hindi niya na makontrol muli ang kanyang mga galaw. Naramdaman niya na parang bumagsak siya sa matarik na bundok, hindi niya na namalayan humampas na lamang siya ng malakas sa lapag. Paano? Paano ito nangyari? Sabi ni Christopher dahil hindi siya makapaniwala habang nanghihina siyang nakaupo sa lupa, ang kanyang mga mata ay dilat. Nakahawak na ngayon ang matanda sa kanyang namamanhid na kaliwang braso na parang malapit na itong mabali. Paano ito nangyari? 10 araw pa lang simula noong huling laban nila. Nakalabas ng buhay si Gerald mula sa kuweba sa tulong ng kakaibang swordplay. Alam na alam ni Christopher na kaya niyang patayin si Gerald doon at alam niyang alam rin ito ni Gerald basta't magiging maingat siya. Sa madaling salita, ang tanging dahilan kung bakit nanalo si Gerald sa labanan ay dahil sa kanyang palihim na pag-atake. Dahil alam niyang walang ibang pakulo si Gerald, pinili ni Christopher na hintayin si Gerald na magpakitang muli. Kung nasunod ang kanyang plano, papatayin na niya ang binata kapag nangyari iyon. Kasunod nito, sasabihin ni Christopher kay Daryl na hawak niya ang kanyang apo bago niya pagbabantaan na papatayin niya si Gerald sakaling tumanggi si Daryl na sabihin sa kanya ang sikreto ng sinaunang kabaong. Kapag nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya, ihahagis ni Christopher ang bangkay ni Gerald sa harapan ni Dylan. Nakita ni Gerald ang pagiging desperado sa mga mata ni Christopher at hindi niya napigilan na matuwa habang hinihintay siya ng matanda. Ito ay isang simpleng plano, gusto lamang ni Christopher na malaman ang sikretong sinaunang libingan para sa kanyang pamilya kapag nasunod ang kanyang plano. Simple lamang talaga ang plano. Ngunit hindi sumagi sa isip niya na talagang hindi siya mapapabagsak ni Gerald. Oh? Plano mo bang patayin ako? Tanong ni Gerald habang mapangasar siyang nakangiti. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano ka naging napakalakas sa loob ng maikling panahon? Imposible na napagdaanan mo ang ganoong kalaking pagsasanay sa loob lamang ng 10 araw lamang, gulat na sumigaw si Christopher. Sabihin na lang natin na maswerte ako, sagot ni Gerald. Ano? Ito kaya ang sikreto ng sinaunang libingan? Kakaiba ang lakas na ibinibigay nito, natigilan si Christopher. Gayunpaman, ang mga mata ng matanda ay naging mabangis nang kumuha siya ng isang dakot ng buhangin bago niya ito itinapon sa mukha ni Gerald. Mabilis na tumayo si Christopher at tumalon siya sa kanyang kinatatayuan, tinutukan niya ang isang sipa sa dibdib ni Gerald. Sa sandaling tumama ang kanyang paa sa target nito, isa pang pagsabog ang maririnig. Sa pagkakataong ito, makikita ang puting usok mula sa lugar kung saan lumapag ang sipa ni Christopher at tuluyan nitong binalutan ang katawan ng matanda. Hindi na nakakuha ng pagkakataon ang matanda na tanungin ang nangyayari nang biglang sumabog ang puting usok na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang katawan ay tumalsik ng mataas sa ere. Ang puwersa ay katulad ng pagtayo sa harap ng sumasabog na boiler at hindi nagtagal, ay naramdaman ni Christopher na bumagsak ang kanyang likod sa mga stone pillar ng bundok. Nang bumagsak ang matanda sa lupa, isang malaking indent ang nakita sa lugar kung saan siya tumalsik. Umubo siya at lumabas ang dugo. Itinaas ni Christopher ang kanyang ulo para tingnan si Gerald na parang natulala siya. Ano? Ano ang sikreto ng sinaunang libingan? Paano nadagdagan ang kaalaman, inner strength at skills ng isang tao sa loob lamang ng 10 araw? Alam ni Christopher na tumama ang kanyang sipa kanina.
Ngunit ginamit lamang ni Gerald ang kanyang inner strength para masaktan ng sobra ang matanda. Para magawa niya iyon, kailangan na lampas sa kalakasan ni Christopher ang inner strength ni Gerald. Mula sa personal na karanasan ng matanda ilang sandali lang ang nakalipas, napansin niya na ang inner strength ni Gerald ay hindi bababa ng 10 times na malakas kaysa sa kanya para masaktan siya nito. Kung umalis ka lang hahayaan na lang sana kita. Pero dahil pinatay mo ang mga tao, na parang langaw, at naghintay ka pa ng napakatagal para sa akin dito, parang imposible na hayaan na lang kita mabuhay. Nakatitig ng masama si Gerald at kinilabutan ng sobra ang matanda dahil dito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.